Sa huling araw ng ASEAN Summit, iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pananakot at pangaharang ng China sa West Philippine Sea. Idinitali rin ng Pangulo ang mga pang-aabusong ginagawa ng China para malaman ng buong mundo ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Aminado si Pangulong Marcos Jr. na hindi madaling resolbahin ang problema. Kaya naman ang kanyang panawagan ay sama-samang pagtugon sa transboundary problem sa South China Sea. Yan ang ulat ni Clazel Partilla live. Sa kabila ng agresibong aksyon at panggigipit ng China sa West Philippine Sea, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ang ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Hindi papatinag ang Pilipinas sa pananakot o pangaharang ng China at patuloy anyang igigiit ang ating presensya sa West Philippine Sea. Ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard. We'll just have to deal with it. Whatever happens, we will maintain that presence. Because it is important to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Sa ASEAN East Asia Summit sa Vientiane, Laos, muling idinetalye ng presidente ang pang-aabuso ng China sa mga lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa tatlong magkakahiwalay na insidente, iligal na binusinahan, binomba ng tubig at binangga ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. 70 nautical miles ang layo nito mula sa pampang ng Pilipinas, malayo sa 600 nautical miles mula sa mainland China. Tinarget din ng laser ang civilian vessel ng Pilipinas at tinakot gamit ang missile ship na barkong pandigma ng China. Labag ito sa international law, kaya gagamitin daw ng Pilipinas ang lahat ng pagkakataon para ihayag sa mundo ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. There are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Aminado ang presidente na hindi madaling resolbahin ang hamong ito pero hindi dapat baliwalain. Kailangan anya ng multilateralism o sama-samang pagtugon sa West Philippine Sea. Dapat maingat, tapat at bukas na bawasan ang tensyon sa dagat. Sinuportahan ng Estados Unidos ang posisyon ng Pilipinas sa ginawang ASEAN-US Summit. Inihayag ng Estados Unidos ang patuloy na pagkabahala sa mapanganib at labag sa batas na pagkilos sa timog at silangang bahagi ng karagatan ng China. Ayon kay Secretary General Antony Blinken, nakasakit na ito ng mga tao at nakapinsala na ng mga barko ng mga miyembro ng ASEAN. Taliwas sa pangakong pagresolba ng hindi pagkakasunod sa mapayapang paraan, ipinangako ng US sa ginawang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits ang patuloy na pagsuporta sa freedom of navigation at overflight sa Indo-Pacific. Kinilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta at kontribusyon ng Estados Unidos sa ASEAN, kabilang ang aktibong presensya sa rehiyon para itaguyod ang kapayapaan, stability at seguridad sa Indo-Pacific. At yan na muna ang latest mula rito sa Vientiane, Laos. Balik sa iyo. Maraming salamat, Clazel Partilla.